Grabe, ang lupit nito. Mga bilyonaryo sa Pilipinas magsasama-sama para suportahan ang plano ng Pangulong Marcos Jr. Dahil Pilipinas nangunguna na sa buong Southeast Asia. At plano pa itong mas palawakin. Ano itong planong ito? At bakit hindi ito masyadong ibinabalita? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Take a look at the state of manufacturing in Southeast Asia. Most economies saw their factory activities contract, with the Philippines being the only exception. Data from the S&P Global show the manufacturing PMI of Manila, which is an indicator of the health of the country's manufacturing sector, returned to expansion. This comes just after the country saw its lowest reading in 43 months of 49.4 back in March. The growth, according to S&P Global, was supported by renewed expansions in the two largest components of the headline index. Grabe to, mga bilyonaryo magsasama-sama para sa isang lihim na plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Alamin kung paano tila nagpapanik ang buong ASEAN. Akala mo siguro chismis lang, pero hindi ito basta kwentong barbero habang abala karamihan sa trabaho o sa politika, sa mga away, bangayan, traffic. Isang malupit na balita ang tahimik na sumabog. Mga pinakamalalaking pangalan sa negosyo, SM, Ayala, San Miguel at marami pang iba magsasama-sama para suportahan ang plano ni President Bongbong Marcos Jr. Bakit kaya? Ano bang nalalaman nila na hindi pa natin alam? Grabe, ang lupit nito. Mayo 22, isang araw na tila ordinaryo. Pero sa Grand Hyatt Manila sa BGC, isang eksklusibong forum ang gaganapin. Business World Economic Forum 2025. Hindi ito basta-bastang event. Ito ang eksena kung saan nagkakaisa ang gobyerno, top CEOs, foreign economists at investors para sa iisang misyon, unlock the Philippines potential. Pero teka, bakit ngayon lang? Bakit sabay-sabay silang nagpakita ng suporta? Ang tema, Unlocking Philippines Potential, pero hindi lang ito pangpawaw na title. Arsenio Balisican ng NEDA, mismo ang keynote speaker. Ipinakita niya kung paano nasa inflection point na ang bansa. Ibig sabihin, kaya nating umangat big time o bumagsak. Pero may twist. Frederick Go, Special Assistant to the President, tumindig para ipakita ang roadmap to high growth. Milyon-milyong trabaho, mas inclusive na pag-unlad, modernong infrastructure. Pero, clue number 3, SM Prime's boldest move ever. Habang nag-uusap ang gobyerno at ekonomista, may isang revelasyon. Henry C. Jr. at ang kanyang SM Prime mag-i-invest ng 500 bilyong piso sa loob ng 5 taon. Teka lang, kalahating trilyon ito. Malls, hotels, convention centers, real estate, halos buong bansa sasakupin. Pero bakit biglaan? Anong nakikita nila sa direksyon ni Marcos Jr. na hindi pa natin tila nararamdaman? Clue number 4, Energy Revolution. Ramon Ang ng San Miguel Corporation hindi rin nagpahuli. Sa harap ng negosyante, pinuri niya si Pangulong Bongbong Marcos. Thanks to our beloved President. Alam mo bang sa 60s to 80s ang Pilipinas ang pinakanangunguna sa solar at geothermal sa buong Asia? Pero nawala sa eksena hanggang ngayon. Ngayon, binubuhay ulit. Energy transition, renewable, nuclear, solar, lahat ng yan pinag-uusapan sa forum. Bakit? Dahil gusto nilang bumalik ang Pilipinas sa trono. At plot twist, sa buong Southeast Asia, Pilipinas ang tinitingala ngayon. Singapore, Thailand, Vietnam, lahat nakatingin sa atin. Bakit? Dahil hindi lang ito simpleng pag-angat. Ito ay coordinated na galaw ng gobyerno, private sector, at foreign players para itulak ang bansa sa bagong era. But here's the thing. Maraming problema, may inflation, may unemployment, may energy crisis. But for the first time in decades, lahat pwedeng sumuporta, magsasama-sama. Therefore, may dahilan kung bakit biglang nagising ang mga tycoon
May dahilan kung bakit grabe ang confidence nila, at kung ikaw, Pinoy, na nagbabasa nito ngayon ay hindi pa rin excited sa posibleng mangyari sa Pilipinas, baka ikaw na lang ang hindi handa. Hindi ito simpleng event, hindi ito simpleng plano, ito ang bagong yugto ng Pilipinas. Isang bansa na dati kinukutya, pero ngayon ay sinusubaybayan na. Mga bilyonaryo na mismo ang tila nagsasabing, the Philippines is back on the map. Ang tanong kaibigan, handa ka ba sa pag-angat ng bansang ito o mamimiss mo na naman ang biyahe ng kasaysayan? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Colossus 1 verse 17. At siya'y una sa lahat ng bagay, at ang lahat ng bagay ay nananatiling magkakaugnay sa pamamagitan niya. Kaibigan, sa gitna ng pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas, ng mga bilyonaryong nagkakaisa ng gobyerno at pribadong sektor na sabay-sabay na kumikilos, may isang mas mataas at higit na kapangyarihang gumagalaw sa likod ng lahat ng ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Siya ang simula at dulo ng bawat pagunlad. Maaring may roadmap ang gobyerno, may puhunan ang mga negosyante, at may galing ang mga lider. Ngunit kung wala ang ating Panginoong Kristo sa sentro ng plano, mawawala ang tunay na direksyon. Kung paanong sinasabi sa Colossus 1 verse 17, lahat ay umiiral at nanatili sa pamamagitan niya, hindi dahil magaling ang tao, kundi dahil mabuti ang ating Panginoong Diyos. At siya ang tunay na magaling. Ang sinasabi ng mundo, ang Pilipinas ay may potensyal, ngunit ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos, kay Kristo, may katuparan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga pangako mo po sa aming bayan. Ikaw ang aming tanging pundasyon sa lahat ng pag-angat, tagumpay o plano ng ekonomiya. Naway ikaw pa rin ang sentro. Gabayan niyo po ang aming mga lider. Punin niyo po ang puso ng mga negosyante ng katwiran at higit sa lahat, paalalahanin mo kaming hindi ang yaman o tagumpay ng mundo ang tunay na layunin, kundi ang kalulatian mo sa buhay ng bawat Pilipino. Dahil ikaw po, o aming Panginoong Diyos, ang tunay naming kayamanan at kayamanan ng buong sanlibutan. Pinupuri po namin at pinapasalamatan, o aming Panginoong Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.